Yan po, magandang araw po sa inyong lahat. I am Marie Grace Ravina, Nurse 2 of the School Health and Nutrition Unit, STO Zambales, and I will be discussing on burdens of smoking. Yan. According to Philippine data, fact sheet on cigarette smoking, among those who work indoors, 65.4% of their work sites have policies disallowing smoking in any closed areas. Yet, 13.9 were exposed in the past 30 days. Bakit kaya ano? Meron pa rin po tayong secondhand smoke in workplaces. So 66.7% of workers po are exposed to secondhand smoke in work sites, offices, department po, where smoking is allowed. Ano po pa kaya yung mga establishment na nag-a-allow ng smoking area? So most probably yung mga ating mga resort, no? Yan, meron sa office, banned na kasi yan, no? Bawal po tayong mag-smoke sa loob ng office, within the office po. Ayan, 75.7% workers are exposed where there is no anti-smoking policy. So, ini-encourage po kasi ang mga iba't ibang opisina na magkaroon ng smoking policy o anti-smoking policy. Pero yung iba po, wala pa rin silang ganito, kaya po, meron po pa rin tayong mga workers na na-expose on tobacco smoke. So, ayan po. Cigarette smoking in the Philippines, sabi po dito sa research ay 28.3% among adults 15 years or older were current tobacco smokers, representing 17.3 million Filipinos. So, sa 17.3 million Filipinos, 28.3% napakalaki po niyan, no? At nakakabahala na napakaaga po na nagsimula mag-smoke po ang mga learners natin, no, sa school. Siyempre, kung 15 po yan, nasa school po yan, di ba po? Ayan. Ayan. Sabi dito, 13.8 million or approximately 22.5% Filipinos smoke every day. Ano po? And 14.6 million men and 2.8 million women currently smoke tobacco. So hindi lamang mga kalalakihan ang exposed o naninigarilyo, no? Kasama rin po ang mga kababaihan sa bilang na ito. So napakataas po na porsyento niyan. At everyday po yan, ha. Bakit kaya everyday? Mamaya po matatakal natin kung bakit po. Ayan. So almost half of the smokers, current and former smokers, who quit in the past 12 months made a quit attempt during the past year. So, yan yung mga ating quitter. Pero, nagpupumilit. Nilalakas ang loob mag-quit. Ayan, 60.6% po of current cigarette smokers stated they are interested in quitting. Gusto naman po mag-quit, madami pong porsyento yan, So, ang tanong po, gusto pero kaya ba? Kaya ba ng karamihan? Ayan, so, majority of adults believe smoking causes serious illness. Malaking porsyento po ang lung cancer, no, na pwedeng makuha dahil sa paninigarilyo. At syempre kasama din po ang heart attack dyan o heart disease. Contributing factor po yan ng mga diseases na yan. Yung paninigarilyo. Ayan. Sa ating global data, meron po tayong mass media campaign through, ayan po, advertisement bans lower consumption po, no? Ayan, meron din po tayong picture warnings, katulad ng mga graphic warning signs sa cigarette box. Ayan, and taxes discourage tobacco use. So, ito po, tobacco taxes are the most effective way to reduce tobacco use, especially among young people and poor people. Siyempre po, kung mataas po yung presyo ng cigarette po, no, hindi na ma-afford po ng mga mas nakakabata
at yung mga mas mahirap pa yung mga estado sa buhay po dahil nga mahal na masyado yung sigarilyo. So itong tax increase prices, preferably 10% po, decreases tobacco consumption by 4% and by 8% in low and middle income countries. Ayan. Kahit high income countries po, bumaba rin yung consumption nila no by 4%. Okay. So less than 6 million po people die from tobacco use and exposure to tobacco smoke. So tobacco users need help to quit. Ayan, among smokers po who are aware of the dangers of tobacco, most want to quit. Counseling and medication can more than double the chance that a smoker who tries to quit will succeed. Ayan po, gaya nung nabanggit po dun sa brief tobacco intervention po, yung counseling po natin, pagtibayin sa mga gusto pong mag-quit at saka sa mga yung mga nag-uumpisa pa lang sa activity na ito. So yan, change is a comprehensive workplace health and wellness campaign under the iFly Healthy Lifestyle in the Workplace program that aims to enable young professionals to make healthy choices to improve their well-being and overall performance. Nung mahalaga po na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating learners. So, kung hindi man sila smoker, dapat po mailayo natin sila sa mga secondhand smoke. Ayan. Ano po kaya ang dahilan bakit nakakabahala po ang paggamit o paninigarilyo, no? Ano po ang meron sa isang stick ng sigarilyo? Kung mapapansin niyo po, meron pong acetone itong content ng isang stick ng sigarilyo kasama dyan. Ang acetone, saan po ba ginagamit yan? Diba po, ginagamit din yan pang tanggal ng paint, pintura, at saka yung sa nail polish po sa mga kababaihan. So, di ba, yung amoy pa lang nun, baho na yun, kasama yun sa ingredients ng cigarette. Okay, meron pong hydrogen cyanide, di ba? Itong cyanide na to, ginagamit itong gas, yung poison po sa gas chambers, di ba? Ammonia na ginagamit sa paglinis ng floor, and then madami pa pong iba. Kung mababasa po natin, ay ang carbon monoxide po na yan, poisonous gas po yan, na lumalabas doon sa tambucho ng sasakyan. Kasama yan. So, tobacco can kill you. Each time you smoke a cigarette, it takes away 5 to 20 minutes of your life. Yan rin po. Ayan nga po, no? Merong 4,000 chemical substances ang cigarette, and karamihan doon, ang 60% po, more than 60 carcinogens ang meron po dyan sa cigarette, yung content po niyan. Ayan po. Tignan nyo po, may mga harmful substances in tobacco, nabanggit ko na yung iba kanina. Ayan, ammonia, ayan, toilet cleaner pa yan. Kasama pa yan doon sa ingredients, no? At tingin ko po ito yung mga nagpa-preserve, tumutulong para ma-preserve po yung isang stick ng cigarette. Yan. Acetic acid, and then arsenic, rat poison. Ayan, may rat poison pa pala. Ayan, butane na nilalagay sa cigarette lighter. DDT, yan ay isang insecticide, cadmium na nilalagay sa battery. Formaldehyde, ginagamit na preservative. Saan pa ginagamit ang formaldehyde? Diba? Alam natin yan, formalin. Cyanide, and then methane, used like gasoline. And alcohol. Ayan. How smoking causes harm? The more chemicals and toxins inhaled, the greater the risk. So, number of cigarette smoke, the more cigarette you smoke, the greater the risk. Ngayon, kung gaano katagal na nag-smoke,
ganun din kalaki yung risk. So, age started smoking, the younger you started, the greater your risk. Kasi po sa paninigarilyo, hindi lalo na po yung effect niya ha, hindi ngayon mo ginawa, ngayon yung effect, hindi po. Later on po, kung nakailang taon ka nang gumagamit noon or nakailang taon ka nang nigarilyo, doon po unti-unti na makikita yung effect na po. Kaya yan, age started smoking. Kung mas maaga nga at mas marami kang na-smoke, mas laki yung risk sa health mo. So, pattern of inhaling, the deeper you inhale, the greater the risk. So, mas maraming chemicals kang ma-inhale kung mas mo siya, hinihipat mo siya ng matagal, ganyan. So, why is tobacco so bad? Tobacco is toxic to your body. Kaya kanina nakita po natin napakaraming chemicals na maipapasok po sa katawan, dahil dyan sa tobacco use. So, tobacco is addictive, and once you start using it, your body starts needing it. So, meron pong addictive kasi na element po ang sigarilyo. Kaya nga po, ang advokasya natin sa paaralan ay ma-prevent po ang paggamit or tobacco use. Kasi once na ang learner na tikman niya na ito at paulit-ulit niyang gagamitin, ayan na, ito na yung parang na-addict na siya or hinahanap na ng katawan niya yung tobacco. Okay, health consequences of smoking are twofold. So, addiction po, the addictive properties of nicotine are well documented but often underestimated by the consumer. Siyempre, isang stick nga lang naman yun, pero isang stick lang naman yan ang kasabihan sa labas na tindahan. Pero sa totoo lang, habang na-addict ka or lagi mo siyang ginagamit, so ayan po, hindi mo na malayan, na-hook ka na. Nagkaroon na ng addiction. So, nicotine, ano bang ginagawa ng nicotine po? Nicotine releases chemicals in the brain. So, itong mga chemicals na ito yung mga neurotransmitter na tinatawag sa sa health, yung serotonin, acetylcholine, dopamine, yan yung mga responsible para makaramdam tayo ng pleasure, arousal, cognitive enhancement, memory improvement, mood modulation. Ayan po. Meron pang sinasabi sila na kapag halimbawa nag-smoke ka, marirelax ka, ganyan. Opo. Sa una, marirelax ka, pero sa totoo lang, ang ibibigay lalo ng smoking sa'yo, anxiety later on. So, sa una lang yon yung para kasing naibibigay mo sa katawan mo yung pleasure na, ayan, nag-smoke ako. Parang ang sarap sa pakiramdam. Pero sa totoo lang, mas damaging siya, magkakaroon ka lalo ng anxiety. Apo. Ayan. So, mayroon tayong major risk factor for lifestyle diseases na caused by smoking. So, ayan, cardiovascular diseases, yan yung mga example natin, cerebrovascular diseases, cancers, lung disease, and other harmful effects. So, sa cardiovascular diseases natin, syempre, habang mas matagal na nag-i-smoke po ang tao, nagiging thick or yung kanyang blood vessel. Tataas ang kanyang blood pressure kasi pinapa-constrict or pinapasikip po ng nicotine ang daluyan ng dugo. Ayan po, magko-contribute po yan sa mga diseases na nakikita nyo po sa screen. And then cancer, preferably, especially yung pong ating lung disease, lung cancer. Ayan po, habang katagalan na po siya, na nasisira yung lungs natin, na-expose sa harmful chemicals yung lungs. So, pwede po, possible po na magkaroon ng cancer. And then, ayan po, yung mga pictures natin, kung makikita nyo. Halos lahat ng parte ng katawan po, sa reproductive system, sa GI, sa gastrointestinal natin. Makikita nyo po itong sa throat ng lalaking nasa picture, tongue, breast cancer, and other diseases po. And yan po. Ito po yung nakikita nating picture na to sa mga health centers.
ang smoker's body. Ayan, pwede po tayo mag-print niyan at ilagay po natin sa may school clinic na po kung saan makikita po ng mga learners. Okay. Secondhand smoke is a mixture of both the smoke given off from a burning cigarette and exhaled from the lungs of a smoker. So in the long term, people exposed to secondhand smoke have a greater risk of suffering from lung cancer, nasal sinus cancer, heart disease, stroke, and breathing problems such as wheezing, pneumonia, bronchitis, and asthma. So sa hospital setup po, no, during interview sa patient na halimbawa hindi naman siya smoker pero yung mga sakit niya ma-associate po sa mga sakit na nakukuha sa paninigarilyo, kadalasan yan ng asawa naninigarilyo, matagal na naninigarilyo. So second hand smoker si Mrs. So kalaunan po siya pa yung nagkaroon ng lung cancer. Ayan po. So talagang very deadly rin po ang second hand smoke. So, syempre, meron din tayong third-hand smoke. Ano po kaya yun? So, chemicals are absorbed in walls, carpets, clothes, furniture, curtains, and there is no safe level of exposure to tobacco smoke. Third-hand smoke is residual tobacco smoke contamination that remains after a cigarette is extinguished. Children are uniquely susceptible to third-hand smoke exposure. So, ayan nga, nabanggit po, no? Yung mga lugar na halimbawa doon ka naninigarilyo, tapos dadalhin mo yung bata doon. Syempre, dumikit na po yung mga chemicals sa kortina, sa bedsheet. Ayan po, no? Tapos papasok mo si baby o papasok mo yung bata. So, sila naman po yung at risk for third-hand smoke. Meron po rin po silang maamoy na chemical. Halimbawa, nanigarilyo ka po, no? Tapos hahawakan mo yung anak mo, naghugas ka naman ng kamay, talagang nag-alcohol ka pa, ganyan. Pero, yung damit mo po, di ba? So, kakapit po dun sa damit nyo yung amoy ng usok at saka yung mga chemicals dun. And then, pag hinawakan nyo po yung bata, syempre, malalanghap din niya po. May expose din po siya. Ayan po yung example natin. So, the Philippines is the top smoking country in Asia. So, an estimated of 10 Filipinos die every hour. So, healthcare costs, sabi dito, 148 billion pesos yearly. The government spends more for healthcare. So, on the average, tobacco use drain 20% of the household income of smokers. For example po, no, ayun nga, gaya ng nasabi ko sa nakaraang lecture, ang isang sigarilyo po, kasing presyo siya ng isang itlog. Di ba po? Imbes na ibibili mo siya ng basic needs sa loob ng bahay, kung naninigarilyo ka pa, so mas mababawasan pa yung income mo na para sa basic needs po sa loob ng bahay, no, napupunta pa siya sa cigarette smoking. So, this amount could have been enough to provide food, ayan po, education, or healthcare. So, smokers are less productive workers due to increased sickness. Ayan po, sa mga matagal na pong naninigarilyo, andyan na lumalabas na yung mga respiratory disorders po. Imbis na halimbawa pumasok sila sa trabaho, mas marami ang sick leave nila kasi ito na yung mga time na nagkakasikit na po sila, na kumbaga kinakukuha na nila yung naipon nila na nasakit dulot ng paninigarilyo. Ayan po. Moreover, deaths from tobacco often occur during the productive years of life, depleting a nation's workforce. Tama po yan. Yan po. So, ang source po natin ay WHO. Yan po. Pwede niyo pong basahin yung mga nasa gilid ng ating slides. Okay, punta naman po tayo sa ating electronic nicotine delivery system. Ito yung ENDS. Ang usong-uso hanggang ngayon. Usong-uso, no? May mga nagtatago-tago sa gilid-gilid ng nito ng mga shop, no, bilihan ng mga ENDS or yung yung vape. Ayan po. Kung mapapansin niyo po sa picture, halos kasing laki, kasing itsura po din ng cigarette yung ends. Ayan, ito yung parang pipe po ang itsura niya. And then ito yung nauuso
Sa mga kabataan, Juul. Ang tawag, Juul. Alright. Okay. Okay, let's continue po. DM 111 Series 2019 prohibiting the use of e-cigarettes and other electronic nicotine and non-nicotinic delivery system, and reiterating the absolute tobacco smoking ban in schools and DepEd offices. So in line with the DepEd Order number 28 Series of 2016, all schools are directed to A. Ensure the enforcement of the ban on the distribution, sale, and offering and use of ENDS or ENNDS and tobacco products, example, cigarettes, in all schools and DepEd offices. Letter B, ensure the implementation of the ban of any form of advertising and promotion of ENDS and tobacco products and sponsorships. And including corporate social responsibility or the tobacco industry in all premises and activities of all school and DepEd offices. And C, coordinate and collaborate with their respective local government units in observing and ensuring the implementation of the guidelines under the OHAO 2019-0007, including the prohibition of the use of ENDS among young people who are below the minimum age, and in adopting or enacting more stringent measures. Okay. Yan na po. Itong HTP natin, ito yung tobacco and heating device. Ayan, magkakaiba pa pala sila. Hindi lang yung joules. Ano po? Ayan. So, lalagay mo sa machine ata itong ano po, no? Itong para siyang ano, lalagyan mo siya ng bala. Ganun. Tapos i-heat mo siya. I-heat siya. Para ma-burn siya no pag ano mo, paggamit mo. Iba't ibang ano po no, kung papansin niyo po nakaka-attract. No, parang ang cute-cute ganyan. Pas lalong ano, lalong tatangkilikin po ng mga kabataan nga talaga. No, iba't iba na namang style. Mga bagong devices, hindi lang gadgets ang pagkakaabalahan nila, kung hindi ito. Parang siguro, isipin nila, ang cool ko naman, may ganito. May nakasabit sa liig kong ganito. Ano po? Ayan. So, yan nga. Heated tobacco products. Yung HTP natin na ipakitang pictures po. Heat processed tobacco leaf, allowing users to inhale nicotine into their lungs. Ayan nga yun. So, electronic cigarette, also known as joules, use a battery to heat up a special liquid into an aerosol that users inhale. So, yung juice, yung kanina, yung mahaba na manipis, ano po, yung sa picture, ganun din. I-heat niya po yung, ano, yung liquid na ilalagay mo. Para pag inhale niya, ayun, may usok. No? Sometimes called e-cigs. Yung mga e-cigarettes. Vapes. So, e-hookahs. Vape pens. Tsaka electronic delivery system. Ito yung lagi kong binabanggit kanina na ENDS. So, yan. Ito naman isang ENNDS, Electronic Non-Nicotine Delivery System. Kaya pala sinasabi ng mga ibang user na, hindi naman to hindi naman to parang sigarilyo kasi yung sigarilyo may nicotine, ito wala. Kasi nga may electronic non-nicotine delivery system. Pero may chemicals pa rin yun. At harmful pa rin yun. Napakaraming usok pag in-inhale nila. So, masama pa rin sa kanilang bagayan. So, e-juice, ito naman yung pinang-fill doon, pinanglalagay doon sa device, ano po, para magamit mo siya, para may i-heat ka at may sipsipin, gamitin, ganyan. Yun yung may mga maaamoy ka sa labas na amoy strawberry, iba't ibang scent niya, no po, iba't ibang flavor niya. Ayan. Pero full of chemicals pa din po yan. Ayan po. Our HTP, the same as e-cigar, HTP po natin ay heated tobacco products po, no? So, no. Ang answer ay no. Heated tobacco products heat actual tobacco leaf. While e-cigarettes, ito yung mga vape, no? Heat liquids that typically contain nicotine derived from tobacco.
as well as flavorings and other ingredients. Ano po? Ayan. So, yung heated tobacco products natin are harmful, especially for the youth, young adults, and pregnant women, as well as adults who do not currently use tobacco products. So, heated tobacco products have not been scientifically shown to help smokers to quit. Kasi, di ba ito yung nauso na kung ayaw mo na daw pong manigarilyo or gusto mo na mag-quit, mag-vape, yung vape or yung Juuls na tinatawag, e-cigs, ayan po. So, HTP, wala pa pong pag-aaral na nagsasabing nakatulong siya na mag-quit po ang smoker. Okay, regardless of whether they are heated by flame or electronically heated tobacco products contain nicotine. Opo. Meron at meron pa din po. Okay, HTPs are not an FDA-approved method for quitting smoking. Opo, kasi meron pa rin po, kahit papaano po, meron pa rin talagang percentage ng nicotine. Ano po? So, very addictive pa rin siya. Pwede rin ito yung strategy ng ating ibang corporation, no, na ano po, kunwari halimbawa, ito ang gamitin mo para mag-quit ka ng smoking, pero sa totoo lang, yun pa din ay mas mataas po yung nicotine content nun, mas addictive. So, syempre, kung mas addictive siya, mas bibili ang consumer, di ba po? So, pwedeng tactics din po kaya po din yan ng tobacco industry. Ayan, so yung e-cigarettes natin, it produces aerosol by heating a liquid that usually contains nicotine, flavorings, and other chemicals that help to make aerosol. Yung iba, share pa sila dito, yung sa kanilang e-cigarette. And yung iba tuwang-tuwa kasi nga mabango. Ano po? Pero napakadaming chemicals po. Harmful chemicals yan na masama sa lungs. So using an e-cigarette is sometimes called vaping. So yun pala yung act. So the e-cigarette aerosol that users breathe from the device and exhale can contain harmful and potentially harmful substances. So nicotine, ultrafine particles can be inhaled deep into lungs. Flavorings such as diacetyl, a chemical linked to a serious lung disease, volatile organic compounds, cancer-causing chemicals, and heavy metals such as nickel, tin, and lead. So ano po, di ba po may mga news, no, na yung learner, yung teenager po talagang na ICU siya dahil sa paggamit niya po ng vape. Nag-collapse yung, nag-ano po yung lungs niya, bumigay po yung lungs niya dahil po sa dami ng chemical na nakuha niya no, sa pag-vape niya. So, meron po tayong condition dyan. Tackle po natin later. Ayan, both are less harmful than regular cigarettes, but that doesn't mean they are safe. Ano po? Ano po kaya yung nagpa-harmful dun sa cigarette? Yung pong mga nagpe-preserve sa kanya para tumagal siya. Ano po? Yan po. So, sabi dito, less harmful, pero I don't think less harmful siya kasi nga may mga mas madami kang ini-inhale kasi nga hindi yung lasa masarap, mabango ang lasa nun. So, mas marami kang nailalagay na mga chemicals po. Yung aerosol kasi nun pupunta sa lungs. So, a recent CDC study found that many adults are using e-cigar in an attempt to quit smoking. However, most adults e-cigar users do not stop smoking cigarettes and are instead continuing to use both products. So, nagkaroon na ng dual use. Imbis na mag-quit daw po siya, dalawa na ang ginagamit. Ano po, yung vape na iniisip mo na makakatulong sa'yo mag-try mag-smoke at yung mismong cigarette since addictive siya at hinahanap pa rin talaga ng kanyang katawan. Ano po? Ayan na po. Addition pa po sa vape or e-cigarettes natin. Ayan, grade 7 to 9 students, no, according to DepEd Nationwide online survey on determinants of e-cigarettes. Sa grade 7 to 9 students, grade 9 students natin, on February to March 2020, 6.7% daw have tried and are using e-cigarettes.
So, age of initiation is between 10 to 15 years old. So, 11%. So, napakaaga, no? 10 to 15. Kasi nga, bakit? Bakit kaya po, no? Isa sa mga rason, pwede kasing nakakaakit nga yung mismong device at mabango, no? Inviting po yung mga flavors ng ating vape. So, syempre yan yung itong age na 10 to 15, syempre curious yung mga bata niyan, ano? Gusto i-try lahat. Ayan, so mas maaga pong, mas na-expose pa yung ating mga bata, no? Especially yan, yung mga learners natin. So, presence of either father and mother who vape at home is at 20%. Siyempre, kung halimbawa nakikita nila cool lang sa parents nila na mag-smoke, parang wala lang, no? So, isa yan. Tinitignan ka nila, pwedeng gayahin. Gayahin po. Ano po? So, online accessibility, varied flavors, and belief that e-cigarettes mas okay siya than tobacco. Ang top reasons for using vape, ayun nga, yun ang nauso po na para makapag-quit daw po. So, magve-vape na lang po ako. Ayan, yun yung mga reason na naririnig natin. Ano po, hindi lang sa workplace or kahit sa labas. Ayan po. Kaya, yan po nung ating mga top reasons of using vape. Yan, the difference between HTP or e-cigarette, na-discuss na po yan kanina. So, ano ba ang hindi ko nabanggit? So, parehas na naman po na may nicotine. Yung isa galing sa e-liquid, yung isa naman po galing talaga doon sa heated tobacco leaf. Ano po? So, parehas silang walang ash and no smoke. No ash and no smoke din si e-cigarette. So, meron pa rin naman silang kapal nga nung smoke na lumalabas. Yung vapor. Ang tawag doon. Ayan. So, meron po tayo ditong data, no? Teen smoking and vaping prevalence in Asia. Yan sa iba't ibang bansa. Makikita natin, tingnan natin ang Philippines. So, ang Philippines ay 14.5 smoking percent niya ay 14.5. So, tayo ay tama sa top 3. 1, 2, 3. Tama. Ang lakas nga po talaga. And then vaping ay 11.7. So, kasama ulit sa top 3. Ano po? So, ganun po kalakas at kadami ang consumer po ng both cigarette and e-cigarette. Ayan. According to 2018 National Nutrition Survey po with the Food and Nutrition Research Institute po itong ating data. So, 1 out of 5 or 20% e-cigarette users is below the age of 20. Napakabata pa, no? Nag-initiate ng ganitong activity. Okay, tobacco in any form is not safe across all ages. So, sa short-term health harms natin ng e-cigarette, andyan na yung allergies, makita ng asthma, pneumonia, poisoning, burns and explosions, yung nabanggit ko kanina. Itong burns and explosions, ito yung mga talagang pag nag-charge, kasi yung e-cigarette po na yan, charge siya parang cellphone para magamit mo ulit. So, yun, yung iba, nag-explode talaga, or wag naman sana na mismo pag halimbawa, ginagamit na po, doon mag-explode sa mukha. So, very, po siya, alarming din po, no? Delikado. Allergies kasi nga, yung mga certain chemicals po, matatapang, and then syempre yung iba nating mga respiratory illness, lalo na mahina pang resistensya ng mga bata na gumagamit nito. Mostly young kasi yung nagsusubok ng ganitong e-cigs. Okay. Sa ating long-term health harms, so nicotine addiction, yun na nga po, hindi naman nagsisimula sa ngayon ka pa lang na expose sa nicotine, parang ngayon pa lang yung sakit mo. So, yung mga sakit na nakukuha natin kadalasan sa long-term po use ng cigarette or e-cigs. Ayan. So, may nicotine addiction na dyan. Chronic asthma,
decreased lung function. Siyempre, nasisira na po kasi yung mga parte ng lungs natin sa katagalan na nag-smoke tayo. Pneumonia, COPD in young or EVALI. COPD po, yan po ay sakit na chronic obstructive pulmonary disease. Kadalasan nakikita po yan sa mga matatanda na. Pero ngayon, sa paggamit po ng e-cigarette, nakikita na rin siya sa mas bata pa. So, yung epekto po, epekto talaga ng mga chemicals nun ay napakadelikado sa napakabatang katawan ng bata. Ano po? Ayan. Gateway to smoking. Sorry. Ayan. So, vape muna sa una, e-cigarette. Mamaya, itatry na talaga yung cigarette smoking. Ayan. Diyan nagsimula po sa patry. Yan. Smoking kills more people than alcohol, AIDS, car accidents, illegal drugs, murders, and suicides combined. So, mapapansin nyo po, napakadami po talagang mga karamdaman, sakit ang nakukuha natin nakukuha sa smoking. Ano po? Kadalasan po yung mga respiratory diseases po. At marami pong iba. So, ayan po, dito na tayo sa last part ng aking presentation. So, when smokers quit, just 20 minutes after the smokers have smoked the last cigarette, their body begins an ongoing series of beneficial changes. So, tignan po natin. So, sabi dito, after 20 minutes daw po, blood pressure drops to normal. And then, kasama din po yung pulse rate. And then, temperature of hands becomes normal. O, diba? 20 minutes pa lang yan. Yung BP mong mataas kanina, ano na. So, bumaba na kahit papano. Ayan. After 8 hours na hindi ka daw po nag-smoke, carbon monoxide level in blood drops to normal. Eh, di ba ang carbon monoxide, very harmful po yan sa ating katawan. Ano po? Oxygen level in blood increases to normal. So, kung nawawala yung toxins, tataas po yung oxygen na kailangan talaga ng mga organs natin. Ano po? Then, after 24 hours, chance of heart attack decreases. Yan. So, napakalaki palang benepisyo kung talagang kahit papano ay magkukwit ka sa smoking. Ayan, after 48 hours, so 2 days na po yun, no? Nerve endings start growing. So, ability to smell and taste is enhanced. So, mas okay, mas nalalasahan mo, mas naalasahan mo yung food mo, no? Dati mong kinakain na parang kala mo mapait, yung pala. Dahil yun sa paninigarilyo mo, ano po, and kumbaga nag-i-improve po, no, after 48 hours na nag-quit ka mag-smoke. Then walking becomes easier. Kung dati hapong-hapo ka, lalo na sa pag-akit sa hagdan, mga 4 na ano pa lang, baitang, no, 5 na baitang, parang pagod na pagod ka na. So, try po, no, lalo na mga smokers po, try po, no, after 2 days na hindi ka nag-smoke. So, mas magaan ba yung pakiramdam? So, continue kapag mas magaan po ang pakiramdam. So, after 2 weeks to 3 months na nag-stop ka mag-smoke, so mag-i-improve po yung circulation. Siyempre, hindi na po masisikip ng daluyan ng dugo kasi nga po nabanggit ko kanina, yung nicotine siya po yung isa sa mga dahilan para sumikip po yung daluyan ng dugo mo po, no? So, kung halimbawa man, no, natigil ka sa paninigarilyo ng 2 weeks to 3 months, ano po, magkakaroon ng mas malaking improvement sa pagdaloy ng dugo sa iyong mga organs, sa iyong iba't ibang organs. Ayan po. And then, lung function increases after 30%. So, nare-repair kasi yan, no, pag nag-quit ka, kahit papaano yung pong lungs mo, makaka-recover po siya. Paano naman kung after 1 to 9 months na, napakatagal mo nang napagtagumpayan ng pagkukwit ng smoking? Ayan. Coughing, sneezing, congestion, fatigue, shortness of breath, decrease. Ayan po, no, napakalaking improvement na sa health po yan. So, cilia regrow in the lungs, increasing ability to handle mucus, clean the lungs, and to reduce infection. Kung napapansin mo dati, ubo ka ng ubo,
parang lagi ka may sakit, no? Masama ang pakiramdam mo sa katagalan po na hindi ka na-expose sa cigarette smoke. Ayan po, no? Makikita po yung talagang malaking pagbabago, lalong-lalo na po sa respiratory organs po natin. So, 1 year, kinaya po ni kumare, ni kumpare, naka 1 year na po siya. So, yung risk po para magkaroon ng coronary heart disease ay kalahati na lamang, no? Kaysa doon sa nag-smoke. Ano po? Ayan po, malaking maitutulong po sa kalusugan natin, no? Sa lungs natin, sa puso natin, sa status po ng health natin. Ayan, so 5 years, talaga naman, hindi na binalikan. Kumbaga, hindi na nilingon ulit. Ayan. 5 years after po, stroke risk is reduced to that of the non-smoker. So, mas malayo na po yung risk na magkaroon po ng stroke ang dating smoker. So, ayan po, isa sa mga sakit din po na nakukuha rin po kasi yan sa smoking. Ayan, so malalayo ka na sa risk na yon. So, ayan po. And then, after 10 years, talaga naman na talagang walang-wala na, no? Na talagang clean living, sabi nga nila, no? Clean living. Ayan. The lung cancer death rate is about half that of a continuing smoker. So, the risk of cancer of the mouth, throat, esophagus, bladder, kidney, and pancreas decreases. Ayan. And then, after 15 years, the risk of coronary heart disease is that of a non-smoker, mas mababa na. So, ayan, wala ka ng agam-agam kahit papano, no? Ano na lang iisipin, balanced diet, exercise, ganyan, para mas mahaba pa yung buhay, ganyan po, So, yan po daw ang nangyayari when smokers quit. Ayan. So, ang source natin dito ay ang American Cancer Society. So, ayan na po. Time to quit smoking. So, ayan na po ang stages of quitting. Ayan, nabanggit ko rin po yan kanina. At ito po ang ating ang DepEd or Department of Education supports stricter measures against e-cigarette. So ito po, DepEd expressed its full support towards stricter measures on electronic nicotine delivery system or the ENDS, or electronic non-nicotine delivery system or the ENNDS, also known as cigarettes or vape. So under RA 11467, selling vapor products in HTPs to person below 21 years old is prohibited. However, the pending bills in the Senate intend to reduce the minimum age of restriction to 18. My God. Ayan po. So, smoking, it ruins your life, her life, and their lives. Ayan po. Dito po nagtatapos ang aking presentation and maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Thank you.